Okay, magandang umaga ulit sa inyo mga paps. May dinala sa atin dito na second gen. So, yan ang itsura niya. Second gen yan. Itong motor na to mga paps, nung hindi pa siya na sisira or umaandar pa siya, sobrang ingay nito. As in, sobrang ingay nito. Talagang parang tractor yung tunog. So, sinabihan ko na si paps na wag nang gamitin yung motor. Kasi baka lalong lumaki yung sira or mas lalong maraming palitan na pyesa kapag natuluyan. So ito na nga siya, hindi na siya umaandar. Biglang lumagatak lang yung makina. Ayan o, rinig na rinig naman. So duda ko nito, baloktot yung balbula nito sa loob. Tapos hindi muna natin bubuksan kasi umuwi muna si Pops. May ginawa lang. Buksan natin pag nandito na siya. So yan o, sobrang ano na loose compression, kaya check natin. Tsaka kung makikita nyo yung mga ano dito mga paps, ang daming gasket maker, you know, daming gasket maker. Second hand lang naman nila to nabili. Pati ito mga paps oh. So ito pag gaganto, hindi yan pwedeng lalagyan ng gasket maker kasi may mga daanan ng langis yan dyan. So napakadelikadong lagyan ng gasket maker, baka hindi na umakakyat yung langis, diba? Or humalo sa langis yung dumi ng gasket. Antayin lang muna natin si Pops bago natin buksan para surprise. Kaya yun, antayin lang muna natin yun. Ang kapal ng gasket oh. Hindi naman to pwedeng ganto. Wala po yung gasket maker, hindi pwede nilalagyan ng gasket maker. You know? Kung sira na yung goma, palitan diretso, hindi na nalagyan ng gasket maker. Pati dito may gasket maker din oh. Hindi pwede yung ganon. So antayin na lang natin mga paps yung mayari bago natin buksan. Update na lang mamaya. Okay, magandang hapon sa inyo mga paps. So may inaayos tayo dito na Raider second gen. So ito yung makina niya, malinis na. So yan. Binaklas din natin yung clutch side. Malinis na. Ito nga pala mga paps, punong-puno to ng gasket maker. So ito yung mga gasket niya, pinaglagyan ng gasket maker. Kaya pagka magpapagawa kayo ng motor, lalong-lalo na dito sa clutch side, pagka napunit yung gasket dito mga paps, huwag nyo nang papalagyan ng gasket maker kasi napakadelikado. Tulad nito, yung dito niya papunta kasi yan sa may sigunyal. So ang langis kasi dumadaan yan, tapos ito naman yung papuntang head. Kaya makikita nyo to. Saan ba yun? Itong butas na to. Yung butas na yan papunta ng head yan. Dito yan mga paps. Kita nyo tong linya na to, papunta ng head. Tapos yung dito papunta ng sigunyal. Ito. So makikita nyo, ito malinis na to. So mga ano lang yan, kunti-kunti na lang yan dito sa may thread. Pero itong surface na to, yan makikita naman malinis na. So napakadelikado niyan mga paps kasi ang mangyayari niyan, baka kasi bumara sa daluyan ng oil. Lalo na dito mga paps. Yan o. Itong ano na yan, iyang butas na itong maliit na to, daluyan niya ng oil. Yan yung nag-i-spray ng oil sa may puwet ng piston papunta sa block. So napakadelikado niyan. Kapag nabarahan niya ng dumi or gasket, baka masira yung motor natin, di ba? Kasi hindi na siya masusuplayan ng oil. Kaya napakadelikado kapag lalagay tayo ng mga ano dito, gasket maker. So kapag napunit ang gasket, palitan na lang, huwag nila lang lalagyan ng gasket maker. Okay? So yun lang mga paps. Update ko na lang kayo kapag umandar na tong motor na to. Tapos ano kasi dinala sa atin to, hindi na umaandar. So napakaingay ng makina nito. Sobrang ingay talaga dati. Pina-check na sa atin to ni Paps. Tapos sabi ko sa kanya, huwag niya nang gagamitin kasi baka matuluyan. So yun na nga, natuluyan na nga. Kaya update ko na lang kayo kapag umandar na to.
So ito nga pala yung update natin sa motor ni Paps na dinala dito na hindi na umaandar, pero sobrang ingay nito dati. Wala lang tayong before and after kasi nga natuluyan na siya hindi umandar. So ano to, second gen. Yan. So ganyan yung tunog ng makina ni Paps. So goods na to. Mas maganda sana to kung ano, kung naka 28mm. Kaso video short siguro si Paps sa budget, kaya sa sunod na lang siguro to lagyan ng 28. Mausok-usok pa oh. So yun, sa mga gusto magpagawa ng makina nila, mag PM lang kayo.